DZRJ 810 AM. May you have peaceful, safe, and happy holidays from all of us here at Radio Vision. Hi, ako po si Mike Francisco at ito po ang Litrato Philippines. Mapapakinggan niyo po ang aming programa mula Monday to Friday, 2 to 3 p.m. sa DZRJ 810 AM at mapapanood niyo po ang aming programa mula sa Sky Cable 224, TV Plus Boxes, and on free-to-air program sa RJDGTV. Ako si Saldi Leonon na nag-iimbita po sa inyo na sana'y samahan niyo po ako sa aking programang Mate tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4, dito po sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. Kami po inyo ring mapapanood sa Sky Cable 224, TV Plus Boxes on free-to-air. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan. Ugaliin niyo pong panoorin at pakinig sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido. At mapapanood din kami live po sa Sky Cable, Channel 224 at syempre sa TV Plus Boxes. At ito po ay free to air. Ayan po. At syempre, meron din po kami sa Facebook Live. Ayan, gabi-gabi po yan ang kakampi, alas 9 hanggang alas 10, Lunes hanggang Biyernes po. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Tayo po ay sabayang napapanood sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus Boxes at on free-to-air TV. Hi, I'm Dante Jimenez, Chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, or PACC. I have a TV program here on Radio Bandido every 3 to 4 p.m. Saturday, and watch my show on Sky Cable 224, TV Boxes, and free-to-air. Mula sa northern part ng Metro Manila, ako po si Jimmy Masay nagulat para sa DZRJ 810, ang Radyo Bandido, at mapapanood sa Sky Cable 224, TV Plus Boxes, and free-to-air. Hi, ako po si Felix Tambongko na nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo kami sa tuwing araw ng Sabado sa programang The Observer at ang Pusong Minero. Ang programang tumatalakay sa mga balitang pangkongreso, consumer at ang responsableng minero. Samahan niyo po kami sa tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Dito pa rin sa DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At mapapanood niyo rin sa Sky Cable 224, TV Plus Boxes on free-to-air. Maraming salamat po. Ito po si Arnel Doria. Samahan niyo po ako tuwing Sabado ng umaga, alas 8 hanggang alas 9, dito po sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. At live din po tayo sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus Boxes, at on free-to-air. Ito po ang ating good trip, ang lingguhang biyahe po natin sa mundo ng travel, transportation, road safety, at mga environmental issues. Hello Philippines, hello universe. This is your Kikay host and love advocate, Marlene Krag, for RPM Revolutions per Minute, accelerating your Saturday noontime. This RPM talk show is the only one-of-a-kind love talk radio. So spend with us your Saturdays 1 to 3 p.m. here are on DZRJ 810 AM, Radio Bandido. For your information, we are now Teleradio Live on Sky Cable 224, and we are now on all TV Plus boxes and free-to-air digital TVs. We are also live streaming on Facebook at www.facebook.com/DZRJ810 AM. This is the World News Jam here on DZRJ 810 AM Radio Vision. We bring you an entertaining look at the most popular and interesting stories going on around the world. Headlines, politics, health, in-depth sports, technology, and science, as well as some downright crazy stuff. So tune in with me, Erica Kane, right here every Saturday at 4 p.m. on Sky Cable 224,
TV Plus boxes, and on free to air. Hi, this is DJ Chin, and I'd like to welcome you to my show, DJ Chin's Home of Good, Great, Unstoppable Generation, airing live every Saturday, 7 p.m. here at DZRJ. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man. Araw-araw na po tayo dito sa DZRJ 810 AM. At araw-araw po alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Raul Virtudato. Lapid, fire! Percy, lapid, fire! Percy, lapid, fire! Percy, lapid, fire! Percy, lapid, fire! Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At pagsapit po naman ng gabi sa ganap na alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At syempre po, gaya ng dati, tayo po ay muling tatalakay ng mga paksa na ating po pag-uusapan. Tayo po'y sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus. Samantala, nasusubaybayan po ang ating palatuntunan sa pamamagitan po ng live streaming natin sa buong mundo, ho. At sa mga nanonood po ng ating live streaming, sa gawing kanan meron po tayong chat room. Maaari pong i-type ang inyong mga reaksyon. Babasahin po natin yan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama po natin sa technical side ang ating technical director, ang Macho Guapito. Ang ating idol si Ariel. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kumusta po ang inyong Kapaskuhan? Ewan ko kung kasama kayo sa mga binagyo. Kami po binaha sa bahay. Sipin mo, palabas na lang at tsaka pa binaha ang aming bahay. Lintik na bagyo yan, oh. Hindi mo masabi kung alin bagyo talaga ang ang mamiminsala, Ang daming dumaan bagyo ngayong taon. Pangalawang beses naman na binaha tayo, po. Bueno, mga kaibigan, medyo hindi karaniwan yung umuulan pagka Pasko. Noong nakaraan taon, bagong taon Umulan, noong nakaraan. Nasa Tagaytay kami noong nakaraan bagong taon. Iba na panahon ngayon, At meron po tayong kasama rito na mananawagan.
Si Peter Talastas, mga kaibigan. Hindi Sabi ako sabi ni Neil, Oo. nabuhay niya. Hindi, binuhay ko kako. May power tayong bumuhay eh. Ha? Tinatawagan. Babati muna si Peter Talastas. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito ako ulit kasama ni Kaper Silapid. At si Noel, nasa sasakyan daw siya, pero nakikinig siya. Nabati ka namin. Si Kanuel, oo. Nakita ko noong nakaraan si Rolly Garcia eh. Kaibigan natin yan. Nung ako'y makipagtagpo dun sa ating mag-asawa na tagapakinig natin sa San Diego, California. Nagkita kami sa isang lugar. Kalahin mo ngayon, sa dami ng taong makikita ko, si Rolly Garcia ang nakita ko. Tagal kong di nakita. Pero naano siya, inatake Saan? Sa puso. Ganun. Hindi, lang. ano na yun eh. Na-bypass na yun eh. Oo, pero sabi niya, hindi naman sinasabi niya mula nung makita ka. Ganun ba? Atakihin pag nakita ko. Bueno, Peter, alam mo ngayon napakaraming issue na nalagpasan natin dahil nga dito sa Bagyo. Hindi lang yung bagyo, kundi itong nakaraang mga araw, alam mo na, maraming abalang tao. Maraming tabunan. Oo, tsaka tayo naman siyempre, yung mga anak ko ngayon lang nagkasama-sama ulit, Pakilakas mo nga ng konti yung monitor ko. Oo. Ngayon lang ulit nagkasama-sama, alam mo na, ikaw naman ama rin. Oo. Diba? Siyempre, mas minsan importante yung pamilya, di ba? Tsaka kaya marami tayong issue na nalaktawan. Sa loob ng mga nakalipas na araw. Ang dami nangyari. Yun lang Maguindanao Massacre, Peter. May naabsuelto. Ayun. At merong nahatulan. Nahatulan. Pero dun sa mga naabsuelto, meron dong 17 pulis na sinasabi ng Philippine National Police na pinaghahandaan na nila ang pagbabalik nitong 17 pulis na ito. Naabsuelto. Nakasama dun sa mga kinasuhan. Sa Maguindanao Massacre. Ngayon, itong mga pulis na ito, mga kaibigan, kung sila ay naabsuelto sa kaso, kuwan daw, naghahanda na ang Philippine National Police ng mga proseso sa kanilang kung paano sila maibabalik sa serbisyo. Diba? Kasi dinismiss sila sa serbisyo. Ngayon, ano masasabi mo? Ito bang 17 pulis na ito, dapat, ito tanong natin gusto natin pulsuhan ito. Alam nyo, ang pinatay dito 32 kasama dyan sa mga pinatay, sa mahigit 50 yan Yung 32 dyan, mga miyembro ng media. Na kaya po sila napasama dyan doon sa insidenteng yan para i-cover nila sana yung filing ng Certificate of Candidacy nang hindi ko alam kung duwag o itong si Toto Mangudadato, di ba? Na ang pinadala niya asawa niya. Tapos pinasamahan ng mga media. 32 yun. Mga kaibigan, napawang ang kasalanan tutupad ng kanilang trabaho para mag-cover. Trabaho lang. Trabaho yung kanila. Hindi bali sana yung pamilya ni Toto Mangudadato wala tayong pakialam doon kasi politika nila yun. Personal nila yun. Diba? Mapatay man sila doon, problema nila yun. Kasi meron silang alitan sa politika. Alam mo naman sa politika,
Pero nadamay po dyan, 32 mamamahayag. Ngayon, dito po sa pagkakalabas ng hatol ng hukuman, inabsuelto nila yung iba dyan at 17 doon, pulis. Na, ika nga, pinag-aaralan ngayon ng Philippine National Police yung proseso sa kanilang pagbabalik sa serbisyo. Ang gusto nating malaman at itanong, pulsuhan, mga kaibigan, sa palagay po ba ninyo itong 17 ito na naabsuelto sa kaso? Hindi sila na-convict, hindi sila hinatulan. Dapat pa ba sila makabalik? Malaking question yan. Sa serbisyo? Malaking question yan. Controversial yan. Ha? Ngayon tignan ko, tanungin natin to si Peter. Ano masasabi mo? Ito yan, kasamang Percy. Yan, merong tinatawag na conspiracy. Pag conspiracy sa buwatan. Hindi, kasi ganito yung mga yan, ayon dun sa hatol, ayon dun sa desisyon ng korte, inabsuelto sila kasi sila yung dinaanan ng convoy. Okay. Dumaan dun sa lugar nitong 17 pulis. Okay. Bago makarating dun sa pinangyarihan ng krimen. Dumaan sa kanila yon. Pagdaan sa kanila, ang sabi dun sa hatol, hindi ko mo narinig nila yung putukan, kasali sila ron sa nangyaring putukan. Pwede. Inabsuelto sila. Di ba? Ibig sabihin ng judge, kasi ayon pa rin sa kanya, sa hukom, yung given yung situation, at the time na mangyari yon, yung situation ng politika sa lugar na yon, talagang ganon. Merong yung hindi nakatupad ng kanilang trabaho itong mga pulis. Okay. Kahit nadaanan sila. Sa anumang hatol ng hukuman. Pero ang sabi ng PNP naman, dahil inabsuelto sila, yung possibility naman na sila makabalik sa serbisyo, parang welcome sa PNP yun. Okay. Yung kanilang pagbabalik. Okay. Yung reality, practical, hindi nawawala yun sa desisyon ng hukuman. Yung tinatawag na common sense. No? Common sense, itong mga pulis na ito, hindi pwedeng walang Depende alam. kung yung hukom may common sense. Oo. Depende rin yan. Ngayon, kasi ang conspiracy, an act of one is an act of all. Pag sinabi mong ito otoridad nandyan, naganap ang krimen, magiging kasama siya dun sa conspiracy. Ano ang kasalanan niya? Kasama siya. Hindi sila kasama nga. Yung lugar na dinaanan, nandun sila. Oo, nadaanan ka Parang magnanakaw. Napulot mo yun, hinagi sa'yo. Para sa akin naman, ang kanilang kasalanan doon, pinagtakban nila. Ayun na nga. Hindi ba dapat silang mga pulis, yun, ginawa nila kung ano yung trabaho nila. Pinalalabas nung judge doon sa kanyang hatol. Walang ginawa. Hindi walang ginawa, kundi yung inabsuelto niya itong mga ito dahil nadaanan lang. Nadaanan lang sila. Hindi ko mo nadaanan sila doon sa lugar, kasama na sila. Ang mabigat nga yung nadaanan Yung nadaanan. Tsaka narinig mo yung mga putukan. Nakita mo, narinig mo, wala ka bang common sense? Wala kang ginawa. Ano ba trabaho ng pulis? Ayun. Di ba? Umaksyon ka. Oo. Ngayon, hindi, lumapit ka. Sa anumang nangyayari. Oo. Umaksyon ka. Dapat ginawa mo yung ipatupad ng batas. Dahil alagad ka ng batas. Ngayon, kung ibabalik mo, ganitong klase ng pulis.
mga kaibigan, di ba tawag doon dereliction of duty? Yun. Di ba? Pagpapabaya sa tungkulin mo. Tatanghod-tanghod ka lang. Dalawa yun eh. Oo. Yung yung katapatan mo medyo questionable. Questionable. Kasi dapat naisip ng judge doon sa kanyang desisyon, alam mo pala yung peace and order situation doon. Yung peace and order binanggit niya eh. Given the peace and order situation doon sa lugar na yon, walang nagawa yung mga pulis. Yun naman pala dapat naisip din ng judge para sa akin, at the time na mangyari yung krimen, yung mga pulis doon sa lugar na yon, sa Maguindanao, mga sunod-sunuran sa mga sa pamilya ng ampatuan. Ayun yung hinahanap mo, ayun. Sunod-sunuran sila. Ibig sabihin, ng sunod-sunuran, nagpapagamit ka. Di ba? Kasi alagad ka ng batas eh. Dapat ka bang maging sunod-sunuran sa kanino man? Di ba? Dapat yung pagpapatupad mo ng batas para sa lahat yan. Hindi ba? Kaya, kung ako po ang tatanungin, mga kaibigan, hindi na dapat makabalik yan eh. Hindi na. Hindi ko mo na-absuelto sila, hindi naman sinasabi dun sa desisyon na sila, kung sila ay inabsuelto, ang sabi ng judge, ang basis nung pagkaka-absuelto sa kanila is yung ano tawag doon? Yung ayon sa ebidensya. Hindi, kailangan patunayan mo na yung hahatulan beyond reasonable doubt. Yun ang di ba? Acquitted sila beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, hindi ko mo sila ay inabsuelto, wala na silang kasalanan. Wala. Beyond reasonable doubt ang sinasabi. Hindi masyadong napatunayan. Ano ba salitang? Hindi, sabi kulang ang ipinresintang mga ebidensya, hindi matibay. Ibig lang sabihin ng beyond reasonable doubt, ang isang kahulugan nun, hindi masyadong napatunayan. Yon. Pero, hindi nangangahulugan na walang patunay. Wala silang kasalanan. Meron yun. Hindi ba? Yun nga, sinasabi natin dahil obvious dumaan sa inyo, narinig ninyo yung putukan, wala kayong ginawa. Wala. Hindi ba? Wala reaction. May kasalanan ka ron. Siyempre. Unang-una na nga yung dereliction of duty. Hindi mo, paano ba dapat umaksyon ng isang otoridad sa isang krimen na katulad nung nangyaring yun? Nakarinig ka pa ng putukan. Isipin mo. Wala diba? kang ginawa ron. Oo. Kaya, yan, medyo questionable yan. Yung decision yan. Doon sa parte yan. Hindi yung decision Ang pinag-uusapan natin, dapat ba silang ibalik sa PNP, sa serbisyo? Hindi nga. Isipin mo, 10 taon na 10 taon bago nagkaroon ng desisyon itong kasong ito mga kaibigan ilang taon na yung mga yan? Naku, Diyos ko. Matatanda, baka iba na magre-retire na Anong gagawin niya para habulin lang yung mga benepisyo na pwedeng makuha ng maraming question isang kamukha nung tagal ng panahon, 10 taon, sipin mo. Na sila na-dismiss from the service. Magre-retire na. Yung iba dyan, ano na nangyari. Ganyan, ang diferensya. At saka ito, merong isang ampatuan. Vice Mayor ito. Tumistigo ito laban sa angka ng ampatuan. Pumanig sa kay Mang Udadato. Alam mo, nung Pasko, tinambangan Inambos Mabuti na buhay Ano ibig sabihin niya? Patay yung dalawa mga kaibigan
Ano ibig sabihin nun niya? Sino nagpabili dyan? At sino may kagagawa niya? Si Mangundo Dato ba? Yan tanong Diba? dyan. Si Mangundo Dato pa ang may gawa niya. O si Ampatuan. Alin doon? Yan. Di ba? Tumawag kayo. Baka may opinion Tsaka ano tsaka alam mo kung ano masama? Yung Magudadato, sila yung lumalabas na biktima, hindi ba? Siyempre. Pero wala akong balita na sila itong si Magudadato, tinulungan niya yung pamilya. Wala akong nabalitang ganun Ewan natin, no? Sipin mo, ginamit mong human shield. Di ba? Kaya mo ipinasama yung media ron para maging depensa ng mga tao. Baka sakali, alam nyo, yan ang hirap sa trabaho ng media. Hindi. Sipin ninyo doon sa pangyayaring yun, Ang pakay doon, mga kaibigan, hindi si Magudadato ang nag-file. Inutusan niya yung isa sa kanyang asawa. At saka may mga kasama pang mga kamag-anak. Pagkatapos, pinasama nila yung mga media. Dahil meron niyang banta. Ng panganib sa kanilang buhay. Kaya pinasama yung pong mga miyembro ng media. Ano ibig sabihin nun? Iniisip nila na kung may mga kasamang media, anuman ang masamang binabalak laban sa kanila, baka hindi matuloy. Dahil may media. Dahil nandun ang mga media. Pero hindi, ginawa po mga kaibigan Bale, napahamak itong mga miyembro ng media dahil po doon kay Magudadato. Pero gaya ng sinabi natin, wala tayong balita, mga kaibigan, na natulungan itong mga Magudadato. Ang katunayan niya na isa doon sa biktima, yung may bahay ng biktima, isa dyan. Nakausap ko yun Siguro mga ilang buwan pagkatapos nangyari yan, nagkape kami sa isang lugar, nagkakwentuhan kami dahil yung asawa niya ay kaibigan ko, mga kaibigan. Ngayon, yun nga, isa yun sa tinanong ko sa kanila. Kung iambang si Magudadato, merong nagawan tulong sa inyong pamilya. Sabi nung tao, hindi nga kami tinulungan pagkatapos magdidiwang si Magudadato. Kaya yung hustisya sa kanya lang Doon sa mga mamamahayag, wala pang hustisya yun Magbabalik po ang Lapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. Tayo po ay sabayang napapanood sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus boxes at on free-to-air TV. Hi, I'm Dante Jimenez, Chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, or PACC. I have a TV program here on Radyo Bandido every 3 to 4 p.m. Saturday, and watch my show on Sky Cable 224, TV boxes, and free-to-air. Mula sa northern part ng Metro Manila, ako po si Jimmy Mose nagulat para sa DZRJ 810, ang Radyo Bandido at Mapapakinggan. Hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Salamat nga pala kay Rosita DC, yung ating katropa,
Eto, natanggap ko na. Yung pong iniwan niya kanina, dito po sa studio, mga kaibigan, di tayo inabot eh. Ito, maraming salamat kay Katropang Rosita DC. Ngayon, mga kaibigan, ikaw ba, Peter, may visa? US? Wala eh. Bisyo, meron ako. US bisyo? Wala akong bisa eh. Ako ba, hindi ako nagkaroon yan sa buong buhay ko. Pero pwede ka naman kumuha eh. Pwede naman. Hindi ka pa naman sumubok eh. Oo. Diba? Ano ba ang problema ron? Hindi, kasi maraming nawalan ng visa ngayon. Bakit at hindi naman? bibigyan ng visa. Bakit? Sa US. Dahil nga dito sa ipinasa na ng pagkatapos mapirmahan ni President Donald Trump yung budget para sa 2020 ng Estados Unidos, nilagdaan na eh. Kasama pala doon yung anong tawag dito na hindi pa papasukin sa Estados Unidos yung pong mga may kinalaman sa human rights violation. Tinukoy pa nga doon yung kay Dilimang kaso eh. Oo. Na naging dahilan sa pagkulong kay Bilbil Dilima. Oo. Di ba? Oo. Ngayon, mga kaibigan, ang daming sinasabi ngayon. Ang mga, siyempre, nagre-react sila. Dahil yung mga nakasama dito, ang sabi ho, dito sa batas na ito, batas ito eh. Di ba? General Appropriations Act nila yan. Di batas yan. Pinirmahan ng presidente. Pinirmahan ng presidente. Batas yun eh. Ngayon, ang sabi ho dito, yung mga public officials na may kinalaman o personalities na may kinalaman sa pagkulong kay Bilbil Dilima, hindi pa papasukin sapagkat si Dilima raw ay ikinulong ng hindi po naaayon sa proseso ng batas. Ibig sabihin, human rights violation yun. Di ba? Violation of human rights yun. May nagsasabi, katulad si Soto, ang dapat daw na gawin o reaksyon ng mga Pilipino rito, i-reject. Marireject ba namin yan? Hindi. Oo. Kasi ang Amerika... Mababago ba namin yung batas pag sinabi mong ang mga Pilipino magpapasukin doon? Hindi. I-reject yung ano na yun. Yung batas na yun. Ano kinalaman natin doon? Kaya nga eh. Hindi ba ang itinuturo ni Soto, makialam tayo sa batas nila? Oo. Kung ang Amerika ayaw natin makialam sa atin, mali si Soto. Ba't mo tayo makialam? Hindi. Yun nga sinasabi nga nila na yun daw naging dahilan kung bakit ipinasa yung batas na yun, pinakikialaman daw. Yung ating proseso ng hustisya dito sa Pilipinas, ang justice system natin. Kaya nga. Pinapakialaman. Na hindi pinapakialaman. Nag-i-impose sila base sa kanilang paniwala, sa kanilang pagkakaalam na merong nagawang violation o paglabag. Pero pagka kinwestiyon mo yung karapatan ng Amerika na magpatupad ng ban sa kung kanino man nila gustong ipatupad yan, wala kayong magagawa ron. Wala, Kasi pagpunta mo ron, pag ban ka. Ganun yun eh. Ganun yung nangyayari dyan. Hindi, tsaka in-apply itong batas na ito, hindi lamang sa Pilipinas. Merong Egyptian na leader din na gano'n ang in-apply din ito. Maging sa ibang bansa. Sa ibang bansa. At eto, gaya ng sinabi natin nung kamakailan lang di ba si Bato nagngangawa? No. Dahil siya mismo nagsabi na kanselado na ang kanyang visa sa Amerika. Hindi naman ina-announce kasi normally ng US Embassy mga ganyang issue Kung ano dahilan at saka kung sino yung kinansela ang visa, hindi naman nila ina-announce yun
Nakapagtataka nga, ito si Bato nag-announce. Siya na nag-announce. Oo, Sa mga sarili kaibigan. niya. Oo, di ba? Ano sinasabi natin? Hindi pa yan, hindi lang Amerika yan. Sa pagkakaintindi natin, meron ding mga batas na ganyan, similar sa Europe. Ang mga bansa sa Europe, specifically, yung mga bansa nakasama sa kasunduan. Yun. Na igagalang yung karapatang pantao. Kasunduan yan eh. Oo. Mga kaibigan. At kamakailan, nabasa ko rin ang isang online news na itong Prime Minister ng Australia kinukonsider na ipatupad yung kaparehong batas Na Amerika. na ipinatupad ng Amerika ngayon. Ngayon natin pag-usapan, labag ba sa batas yung ginawa ng Amerika? Anyway. Labag ba yun? Meron ba sinisino doon? Ano ba ang issue na pinapalaga nila? Di ba sinasabi nila pakikialam? Hindi sila nakikialam sa batas natin. Oo. Basta wag kayong pumasok dito. Huwag kayong pumasok doon eh. Bawal kayong pumasok eh. Oo. Ganyan kayo sa bansa. Right nila yun eh. Oo. Sa ibang bansa, pwede naman kayo. Oo. Tayo nga dito bawal pumasok dati yung inchik ng walang visa rito eh. Oo. Ngayon, nakakapasok eh. Ada. Hindi ba? Libreng-libre. Walang visa. Visa upon arrival sila ngayon. Kaya nga. Mga kaibigan. Ako wala akong nakikitang Katulad ng sinasabi ni Soto, isang kabuhungan eh. Ang sinasabi niya, i-reject daw, nananawagan siya na i-reject ng mga Pilipino yung aksyon na yun ng Amerika. Ano magagawa natin? Okay. Kahit i-reject mo yan, magagawa mo. Mababago ba natin yung batas nila? Ayaw kang tanggapin doon. Ma-amend ba natin yun? Hindi. Batas yun eh. Nila Kasi nasanay sila dito, yung batas na babago nila. Kapag gusto nila. Hindi ba? Kahit walang legislation. Nagagawa nilang magkaroon ng ibang batas kahit mayroong batas. Oo. Nang walang legislation. Oo. Wala silang ipinapasang legislation. Kasi pinag-uusapan. Ibig sabihin, nilalabag nila yung batas. Sanay sila rito nun. Pinag-uusapan dyan yung international law eh. Meron tinatawag na international law. Ngayon, dapat mo bang sundin yan? Merong bansa ayaw sumunod, pero maapektuhan ka niyan. International law yan eh. Sa ayaw at sa gusto mo, wala kang magagawa. Oo. Diba? Susunod ka dyan. Kahit ano pa pagsasabihin mo, kahit na maggugulong ka pa sa karsada ng nakabikini, bali wala yun. Kasi bakit itinatag yung United Nations? Bakit itinatag yung international law? Andyan yan eh, may epekto yan. Kahit sabihin mo pa na nung ratipikahin yung kasunduan na yan, hindi pa si Presidente Duterte nakaupo. Kahit sabihin mo pa yun. Hindi pwede yun. Kailangan mong kilalanin yun dahil ano ka lang dun eh. Kumbaga, ministerial lang yung presidente ron eh. Ang nakikipagkasundo ron ay bansa. Hindi yung leader. Yung leader, ministerial yun. Hindi ba? Kinatawan mo yun eh. Tama. Mga kaibigan. Ngayon, at saka ito pa ang hindi naiisip nitong mga talagang ang babaw na ng mga utak ngayon eh. Utak biya. Itong sila Soto. Yan. Sabi nga ni Peter kanina, yung Senado, para sa mga tanga yan eh. Naniniwala ako mga kaibigan eh. Sino ba nakaupo dyan? Sino nakabalik na pagtatapon? Nakabalik. Mga kabalik ba yan kundi talagang para sa tanga yan. Di ba? Ngayon, ang sa akin ito mga kaibigan, ang hindi naiisip nitong mga mayayabang na to, si yung ambassador natin doon, si Romualdez. Si Babes Romualdez. Sabi niya, karapatan yun ng Amerika. Although, hinahagod niya nagpe-playing shape siya Nag-neutral siya kunyari.
na yung although karapatan ng Amerika magpatupad ng batas, mga kaibigan, hindi raw dapat makialam. Hindi naman nakikialam Nakikialam ba? Hindi. Ngayon, kung meron silang sinasabi bilang pagpapatupad nila ng batas na ang dahilan ay hindi naaayon sa kasunduan, di ba? Ng paggalang sa karapatang pantao, mga kaibigan. Merong nilalabag sa karapatan ng tao. Yung pagkakakulong. Alam nyo, pati yung kay Dilima, ako, sa tingin ko, ano lang yun bali lumalabas na maganda nga nangyari yun dahil may halimbawa. Di ba? Bakit? Kasi hindi naman pwedeng basta lang kasunduan lang tayo ng kasunduan Di ba? Kailangan may sanction. Doon sa mga hindi susunod. Pag lumabag ka. Sa kasunduan. Pag nilabag mo yung kasunduan, ano magiging penalty sa iyo? Di ba? Pagka lumabag, aalis ka na doon sa organisasyon. After the fact. Di ba? Gagawin mo yun after the fact. Ganyan na nangyayari dyan. Mga kaibigan, ano ibig sabihin nun pag after the fact? Iniiwasan mo. Yung pagkilala doon sa isang kasunduan. Sana, before the fact, ang ginawa ninyo. Hindi ba? Ako mga kaibigan ang hinahanap kasi ng Estados Unidos doon, hindi sila pwedeng hindi makialam Kasi, ang issue is human rights violation. Hindi lang naman yung kay Dilima. Marami pa yan. Pati yung extrajudicial killing. Hindi ba? Ang daming issue dyan Ngayon, ang sinasabi ng pamunuan natin, baliwala yan, kung wala ng effect yan sa mga batas natin. Sa amin, wala yun. Kasi hindi kami apektado ng ban sa visa. Kayo, apektado kayo. Di ba? At saka masama niyan, parang alam ng Amerika na itong mga naban, merong mga kasama dito na merong mga property. Tinatagong deposito sa Amerika. Ayan ang masama dyan. Napakahigpit ng batas doon. Pagdating sa Riculo, sinasabing batas dyan na nagtatago ka ng kayamanan dyan na labag. Dyan tatamaan sila Kaya umaangal tong mga ito. Umaangal, Kunyari, hindi sila apektado. Di ba? Ganyan yan. Pero ang totoo ay apektado sila. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, ang Amerika, masyadong demokrasya yan Kaya nga nagpapapasok ng mga dayuhan yan, mga immigrant, para maniraan sa kanila. Pero may karapatan din sila kung maglulog sila sa pagpapasok na maghigpit. Di ba? Ayun, practical karapatan din natin yun yung ginawa nila, meron din tayong karapatan Di ba? Pareho lang meron naman nagpo-propose. Iban din daw natin yun. Nako, Diyos ko. Ano ibaba? Kaya nyo ba yun? Ano epekto nun sa kanila? Ganun, yun ang walang epekto kahit na iban mo yung tao rito. Tandaan natin, si President Trump, sa kasalukuyan, problemado yan. Mai-impeach yan. Yun ang sinasabi ko. Sa Amerika, ito tandaan nyo, ito lumalabas na yung katotohanan na sinasabi natin. Sa Amerika, walang presidente. Wala dyan. Iba dyan. Kung sabihin presidente ka, panahon ni Marcos, sino presidente? Ronald Reagan. Kamukha ni Trump yan, Republican. Ano si Ronald Reagan? Kaibigan ni Marcos yun Believe kay Marcos yun. Di ba nga? Kaya nga makikita ninyo yung arrival ni Presidente Marcos sa White House, yung state visit niya. Pati kanyon pinasabog. Lahat ng kanyon
Iba. Pinasabog sa Iba ang White House, bansa sa labas, ha? Ng White House. Pumuputok lahat, sumasabog lahat. Mga kaibigan. Oh. Pero ano nangyari? Pagbalik dito ni Presidente Marcos, pinatalsik siya rito. Mga kaibigan. Ha? At saka, mismong presidente pa yata tumawag sa kanya sa pagkakatanda natin eh. Ang sabi, cut clean, Mr. President. Di ba? Mga kaibigan, ganun sa Amerika. Huwag mo sabihin, kaibigan mo yung presidente. Dahil ang importante sa Amerika, yung interes ng pangkalahatan. Hindi ho presidente. Kaya baliwala doon yung pakikipagkaibigan ng sino mang leader ng bansa. Tignan ninyo, sa Amerika, mga kaibigan, ibang-iba. Kahit na presidente ka, hindi mo hawak ang lahat. Katulad ng Kongreso, ini-impeach siya ngayon ng kanilang House of Representatives. Mga kaibigan, in-impeach siya ngayon. Pagkatapos, sinasabi ng iba, pagdating sa Senado, hindi naman magtatagumpay yan eh. Kahit magkaroon ng trial, impeachment trial labang kay President Trump, hindi rin magtatagumpay yan dahil ang mga uupo na members ng impeachment trial, yun ding Senado eh. Majority po kasi ng senador ay Republican. Mga kaalyado ho ni Presidente. Pero pinakikita lang nila, mga kaibigan, na yung proseso nila gagamitin. Kahit pa sabihin, hula lang yun sa'yo. Kasi wala pa namang hindi pa naman ginaganap yung yung trial labang kay Trump. Yun sa'yo, presumption pa lang yun na imposibleng mapatalsik sa pwesto si President Donald Trump dahil majority ng Senado kakampi niya. Hindi mo masasabi yun. Presumption lang yung iyo. Di ba? Kasi wala pa yung proseso eh. Hindi pa sinasabi kung ano yung mga kasalanan niya. Di ba dyan uusigin ka eh. Ang liliti sa kanya yung Senado, yung Kongreso ang magsisilbing mga prosecutor. Hindi ba? Yun ang prosecution eh. Tsaka sa Congress, ang mga Republikano hindi kumampi sa kanya eh. Kaya na-impeach iaakyat sa Senado. Kasi dominated naman talaga ang House of Representatives ng mga ng Democrats. Yun ang maganda nga kako dahil yung check and balance gumagana. Hindi katulad dito. Dito ba magtatagumpay sa palagay ninyo? Mag-file ka ng impeachment complaint labang kay Presidente Duterte halimbawa ngayon. Magpa-file ka. Hindi magsasucceed. Basura yun. Bakit? Kaalyado niya lahat yan eh. Hindi katulad doon, hindi niya kaalyado to. Tapos sinasabi nga na pagka dumating na sa trial, malamang maabsuelto rin si Trump sapagkat dominated naman yun ng mga Republican. Presumption yun. Mga kaibigan. Pero ang pinaka-importante dapat makita natin doon, pinagagana nila yung proseso kasi yun ang nasa batas eh. Nakita ninyo? Batas yung impeachment, kahit dito batas yun eh. Pero dito ba gagana yan? Yan ang tanong ko sa inyo. Hindi gagana yung nakasulat lang sa batas yun. Pero hindi maisa sa katuparan yun. Hindi nakasulat sa bulsa nila yan. Hindi katulad sa Amerika, kahit sabihin mong kay dominated to, kay hindi ito dominated. Once na-impeach ka, isa lang yan sa mga proseso. Di ba? Na-impeach ka, gamitin natin itong proseso. Dumaan ka ngayon sa proseso. Kasi nung panahon ni kaya ma-acquit ka, kaya mahatulang ka, daan natin sa proseso yan. Nangyari yan kay Nixon.
Oh. Dominante ng Republika ng Kongreso, Senado, Republican siya, pero na-impeach siya. Dahil dun sa kasalanan niya. Ito ngayon ang pinangangambahan dito kay Trump. Pero ano naman eventually, si Nixon naman, nag-resign. At hindi lang yun, hindi na siya kinasuhan. Hindi na, kasi nag-resign siya. Alam niya, ma-impeach niya. Kasi yung Vice President, kalyado niya rin yun. Parang sabi ko nga, hindi na may mga bagay kasi na hindi na ginagawa at sinasabi sa publiko. Yan, Ikaw na lang ang bahalang magbasa. Di ba? Katulad nun. Nag-usap yun. Sabi nung Vice President, dahil nag-resign ka, o kaya si Nixon, it's the other way around. Si Nixon naman na nagsabi na, mag-resign na ako para umupo ka. Ngayon, huwag mo na akong gipitin. Di ba? Nangako naman to, absuelto kita. May mga bagay na gano'n na hindi na kailangang sabihin sa publiko. Yun. Bahala ka magbasa. Hindi ka tulad dito, mga kaibigan, nakikita na, sinasabi na, di pa rin mabase. Parang kahirap. Dumami bobo ngayon Nagmamarunong, ang dami ngayon. Ang dami. Mga kaibigan, huwag nating masyadong pangunahan muna, kahit na yung mga nasa Amerika. Kasi yun ang sinasabi natin sa Amerika. Walang presidente, presidente ka, ibinoto ka dyan. Gampanan mo, tungkulin mo. Yun ang trabaho mo. Once na... Pero impluwensyahan mo. Katulad niyan, impluwensya, ano gusto nyo? Baguhin nila yun dahil sa sinasabi ninyo. Magbago sila ng batas nila. Pakikinggan kayo. Paano yung paninindigan nila? Paano sila naging Amerika? Diba? Kung kayo, matagal na laos yung Amerika kung kayo susundin. Itong bansa nga natin, kaya hindi umunlad dito. Diba? Dahil gusto nyo, pabor lahat sa atin ang gagawin. Hindi pwede yun. Na dahil sa kagusto mo, tapos mumurahin mo yung mga Amerikano, yung mga nagpatupad ng ban. Wala kang magagawa. Sa kanila lang naman Hindi sinabi ng Amerika, sa Mexico, hindi rin kayo pwede Sa Canada. Hindi, sa kanila lang. Hindi ba, yun, realistic? Hindi, tsaka maliwanag yung mga lumalabag sa karapatang pantao, sa human rights. Sino apektado ron? Alam mo yung sugat. Pag may nasaling mo, masakit yun. Maganda intensyon nung ban, nung batas. Kasi yung ibang mga meron tendency na lumabag sa karapatang pantao. Marami yan. Medyo magiging deterrent yan sa paglabag sa karapatang pantao. Ngayon, may sanction na. Dati, kwentuhan lang to. Dati, kasunduan lang. Igagalang natin ang karapatang pantao, pero walang parusa Ito, meron na ngayon. Mabuti ka sa Amerika lang. Maraming kaalyado Amerika. Hindi, meron na rin pinatutupad ang Europe. Na ganun. Yung Canada. At sabi ko nga nabasa ko yung kamakailan lang. Canada, meron na rin. Tama ka. Si Trudeau. At saka yung Australia. Balak nila na kopyahin na rin yun. Para maipatupad. Ganun din. Ganun din version. Di ba? Pabor yan. Ang tinitignan lang nila kasi, yung mga apektado rito paano kung ikaw ang maging biktima ng human rights? Hindi ba pabor sa ito? Siyempre. Mas malaki ang advantage ng isang karaniwang mamamayan dito sa batas na yan. Tapos sasabihin ni Tito Soto i-reject natin. Nahihilo ka ba? O nasisira ulo mo? Diba? Dalawang bagay lang yan. Ano pakialam namin? Tsaka isa pa, marami tayong kababayan sa mga bansa na yan na nagpapatupad ng ganyang batas. Pagkatapos mananawagan ka rito na i-reject natin. Pilipino rin yung mga nakatira doon. Paano? I-reject nila? Gagawa sila ng resistance?
Laban sa gobyerno ng Amerika, laban sa gobyerno ng Europe. Tsaka dangerous yung salitang i-reject. Ano i-reject mo? Mapanganib na. Mapangahas. Mapangahas yun. Mapanganib yun. Dangerous. Hindi iniisip doon mo makikita, hindi iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba? Kung mag-retaliate yan laban sa mga Pilipino. I-reject mo, batasin na yun. Ganun ba? Reject? O sige, pauwiin lahat yan. Hindi mo ginagala. Pati yung iba, pauwiin yung mga nasa Europe. Pauwiin yung mga nasa Amerika. Ano gagawin nyo? Sige nga. Akala mo ito kung magsalita eh. Wala na nga kayo na itulong, pinapahamak nyo pa yung mga Pilipino eh. Talaga itong si Soto. Sipaing ka ni Peter eh. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang mensahe mula po sa ating himpilan. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook/DZRJ 810 AM. May you have peaceful, safe, and happy holidays from all of us here at Radio Vision. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, ano, Peter? Oo, ngayon, ang sinasabi natin, itong mga opisyalis natin, lalo si Soto, yung ibang mga opisyal, huwag kayong magkokomentado agad. Kasi, yan, narirehistro sa ibang bansa yan eh. Hindi, tsaka nagkakandara pang magsip-sip. Nakita ninyo? Hindi katulad sa Amerika, wala nagsisip-sip eh. Nakakita ba kayo? Wala nun. Ang nagsisip-sip, mga Pilipino. Nasa netizen, ha? Sa social media. Hindi uso sa Amerika yun. Lalo na ngayon, ang presidente, si Donald Trump. Alam nyo naman si Donald Trump, hindi popular president yan. Iba ipinanalo niyan. Hindi, pero alam mo, kasi sinasabi nila, niya si Donald Trump, maganda layunin. Tama. Pero may kasabihan mo kasi tayo, lahat naman pwede magpanggap na may magandang layunin. Si Trump, hindi ko sinasabing nagpapanggap. Pero dito sa atin, uso na yan eh. Yan, oo. Matagal ng talamak yan eh. Di ba? Talamak na yan eh. Si Donald Trump. Dito nga, napakahirap pumili ng leader dahil sa puro nagpapanggap. Yan ang style dito, panloloko, nagpapanggap. Maganda layunin ni Trump pero extreme. Sobra, no? Para niya ipakitang makabayan siya. Hindi lang yun. May kasabihan Tayo na the end does not justify the means. Hindi ko mo maganda ang hangarin mo. Pwede mong ipatupad. Kumusta naman? Tama ba ginagawa mo? Tama ba paraang ginagamit mo? Yun ang sinasabi sa Biblia, lahat matwid, pero hindi lahat nararapat. Hindi dapat mo ipatupad. Kahit matwid yan. Hindi, tsaka yung mga pananalita niya, di ba? Ni Trump, combative paano, yung isang, si Trump, hindi naman talagang politiko yan eh. Hindi, Negosyante yan eh. Negosyante. Kaya nakita na ninyo, dapat yun ang mga
mapag-aaralan nyo rin, matutunan din, na hindi ko mo negosyante, pwede natin gawin leader. Kasi imbes na makatulong, makakagulo. Nakagulo eh. Tanong ko sa'yo, Percy, si Marcos ba nagnegosyo? Bago? Ba, hindi. Oo. Hindi na kayo sari-sari yan eh. Pero ang galing, di ba? Napakahusay na leader. Nakatulong sa negosyo. Oo, nakatulong. Pero, hindi siya negosyante. Hindi siya negosyante, mulit sa pool. Di ba? Ganyan eh. Kaya yung mga Well, sinasabi ko lang, yung kay Marcos, kasi ako minsan hindi ko matanggap na si Marcos ay lagi na lang masamang tao habang panahon. Alam nyo, yan ang diferensya nating mga Pilipino. Uto-uto. Marami sa atin nagpapaloko sa mga magagaling manloko. Yan ang style eh. Pagalingan sa panloloko. Hindi ba? Yan ang hindi ko matanggap eh. Yung si Marcos, bali ba ang nagsasabing walang hiya si Marcos, salbahe si Marcos, yung mga taong pag ikinumpara mo, pinagkumpara mo si Marcos at sila, wala sila eh. Walang binatbat eh. Yan. Anong point of comparison meron ng Marcos at Aquino? Yan. Bakit kayo pumapayag na umikot ang mundo nating mga Pilipino sa Marcos na lang at Aquino na lang? Oo. Hindi ba? Kaya tayo, napapahamak natin ang sarili natin. Halimbawa, kamukha ngayon, baliwala na sana sila Aquino eh. Baliwala na sana yan eh. Dilawan, Liberal Party, wala na yan eh. Kasi buong akala natin, nakatagpo na tayo ng isang leader. Ako, yun ang akala ko eh. Katagpo tayo ng isang leader na yan ang babasag doon sa paniwala ng mga Pilipino na kung di ka Marcos, Aquino ka. Yun, oo. Kung di ka Aquino, Marcos ka. Nagkaroon na. Ganun na lang eh. Iikot na lang tayo sa mundo na yun eh. Hindi pa tinatapos yun eh. Ako, pagdating kay Marcos, hanggang kay Presidente Marcos lang ako, period na. Hindi mo pwedeng gamitin sa akin na dahil Marcos ka, humahanga ka kay Marcos, dapat ko nang iboto kung sino man yung Marcos. Hindi na pwede. Masyadong ano yun. Ilagay na lang natin sa kasaysayan na pagtutularan sila. Mababaw yun, oo. Hindi ko gusto ko yung tatay ni Bongbong, gusto ko siya. O kaya hanga ako sa tatay niya, hanga ako hindi. Sa'yo, realistic yun eh. Yung katotohanan eh. Kung ano yung nakita ko eh. Para ko isalin yung paghanga ko kay Presidente Marcos doon sa anak o sa kung kanino mang Marcos, mga kaibigan, patunayan nila na kaya muna nila, nagawin muna nila yung nagawa ni Marcos. Ngayon, ano nangyari? Wala na sanang Aquino ngayon, tapos na. Ano ginawa nitong magugulong DDS? Magugulo kayo eh. Ginulo ninyo yung presidency ni Presidente Duterte. Binaboy nyo, sinalaula ninyo. Ano nangyari? Imbes na wala na yon, ano mangyayari ngayon? Pagdating ng eleksyon, sino pagpipilian natin? Ganun pa rin. Wala na. Sila pa rin. Makakabalik pa rin. Yan ang nangyayari. Ayun sabi, gusto nyo ba makabalik yung Dilawan? Sila rin, nangyayari. Kahit na ayoko, ginawa ninyo para makabalik eh. Hindi ba? Nabawala ng choice. Paano nangyari yun? Yung pagkaka-appoint kay Vice President Leni Robredo na drug czar. Sipin mo yun. Bakit nyo siniraan?
Akala nila, habang sinisiraan nila si Leni, apektado si Leni Robredo. Hindi nila alam, nagkakaroon ng importansya ang Dilawan. Oo. Hindi nila alam, gusto yun ni Vice President Leni Robredo. Hindi nga gusto away. Sapagkat nagiging underdog siya. Lugar na hindi na sana siya dapat pinag-uusapan, binababoy nyo. Oo. Binigyan mo ng postura eh. Hindi, binababoy eh. Oo. Di ba? Binabastos mo. Sino ka bang nambabastos ka? Duly constituted authority yun. Second highest official of the land yun. Vice President yun. Bakit mo binaboy? Yung ba utos sa inyo? Sino nag-utos sa inyo nun? Nagawin ninyo yun. Yun ang tanong. Akala ninyo nakasira kay Lenin? No. Ang laki ng ika nga nagawa sa imahe ni Vice President Leni Robredo, yung ginawa ninyong pambababoy. Doon natuklasan. Pagdating sa sukatan ng pagkatao, yung pagiging baboy at disente. Oo. Malitaw, masyadong disente si Robredo. Gusto nila, pag-identified ka sa dating, yung kila Noynoy Panot, ang gusto nila, yung kasalanan nung kasalanan mo. Di ba? Yun ang lumilitaw eh. Kasi tatawagin kang Dilawan. Kaya ako, di ba, nung bago mag-eleksyon, ano sabi natin? Huwag kayong pumili sa partido. Kasi hindi naman partido ang magtatrabaho kung sakaling manalo ang isang kandidato. Ang manunungkulan sa gobyerno, yung tao na nandun sa partido na ibinoto. Paano kang pipili? Siyempre, may basihan ka sa pagpili. Regardless kung ano siyang political affiliation. Ang dapat na pagpili sa kandidato base sa kanyang track record. Hindi base sa kung anong alliance niya. Bakit? Dito ba sa kay Presidente Duterte walang Dilawan? Ang dami nakasampay dyan, Dilawan Mga nakinabang kay Presidente, kay dating Presidente. At saka baka pati sa nanay niya pa. Nakinabang. Pero ngayon kasama. Pero pagkasama, hindi Dilawan. Masama ho yan. Masama yung kultura na itinatatag ninyo. Na kapag ka hindi kapanalig o kapareho ng paniwala, sasabihin ninyo Dilawan. Masama. Bakit? Lugar na hindi makabalik yung Dilawan, makakabalik Kayo ang nagsisilbing campaign manager. Napakarami namang pwede, di ba? Pero wala tayong magagawa. Mas gusto niyong gawin niyang yung manira, lumapastangan, mambastos, mambaboy. Kung yan ang gusto ninyo, wala tayong magagawa. Yan ang gusto niyo Kaya nagkaroon na kayo ng maling paniwala. Katulad niyan, tingnan mo, pati Senador, Senate President itong nagsasabi na dapat daw i-reject ng mga Pilipino, yun daw ipinatupad na batas sa Estados Unidos. Ano magagawa ng reject? Bakit? Sinabi ba ng Amerika batas ba ng Amerika yung boboto, pagkasama tayong boboto, kung dapat ipasa ang batas o hindi? Kasama ba tayo ron? Hindi naman mga kaibigan batas nila yun Pwede sila magpatupad ng batas nila. Kita mo nga dito, sabi ko sa inyo dati, sa hinaba-haba ng panahon, ang mga inchik kabilang sa kategorya ng
mga nationality na hindi basta pwedeng restricted Hindi basta-bastang pinapayagang makapasok sa ating bansa kung wala silang kaukulang visa na issued mula doon sa ating embassy o consulate na bansang kanilang pinanggalingan. Ngayon, naging visa upon arrival. Since time immemorial, hindi ganyan Kita mo ngayon, milyon-milyon na inchik. Balita ko nga Mga kaibigan, alam ba ninyo? Diyan sa immigration, Peter. Nako. Ano bang kalakaran dyan? Kasi, akala ninyo yung ninja nandyan lang sa PNP. Meron ding ninja ang Bureau of Immigration. Paano ginagawa? Ang ninja ngayon ng immigration dyan sa Ninoy Aquino Galman International Airport, ito nagngangalang si Larry Hindoropot. Si Larry Hindoropot po, hindi ko malaman kung kamag-anak mo ito Bakit? Manalastas Naku, Diyos ko ano yan? Oo. Kastila yata ito Talastas ako Tagalog ka. Tagalog ito, mana. Manalastas Oo, manalastas. O baka manalaslas ito Oo. Ngayon, itong hayop na ito, sa immigration. Paano ba ninjang style niyan? Ninja, human smuggling. At saka, human trafficking. Basta raw may flight ng China, galing China, itong China kasi, papunta at pabalik, negosyo ng mga ninja sa immigration yan ganun human trafficking yan Pagpasok, sa lubong nila. Kasi, mga magtatrabaho sa Pogo yan yan. Lahat ng Pogo na yan, may handler yan Yun ang kausap nitong sila Larry Hindoropot, di ba? Manalastas. Imbodo, no? Ngayon, di ba, may mga napapauwi na mga inchik. Overstaying. Nagtatrabaho rito yun, illegal, Tapos wala nang, wala na, expired na ang visa. Dahil tourist. Nagtatrabaho ng tourist. Siyempre, uuwi yan. Maku-question yan. Ito rin ang trabaho ni Larry, escort. Escort niya. Siya naman. Buhay na buhay yung escort syndicate sa airport, mga kaibigan. Sabihin mo, kamag-anak ko siya. Ngayon, alam niyo ho, ito hong hayop na ito, nakatalaga yata ito sa anong tanggapan nito? Diyan sa sa NAIA, yung immigration sa NAIA, na under niya yung Border Control and Intelligence Unit. Ang pinagtataka natin, intelligence ang balita para itong bigla na lang sumusulpot Pag ang flight, China. Pag China, pabalik pero ibang flight, wala siya. Hindi. Pag parating naman Koreano, andun din siya. Lulutang din. Naku, Diyos yun. Pagka mga naman, Pinoy tourist workers, pagka papuntang Middle East naman na mga flight, paalis na Middle East ang flight, naku, lutang ito. Lahat siya may bayad mga kaibigan So, ang akala natin, wala na yung human trafficking buhay-buhay dyan sa airport. Kasi ginawa nila, inilipat ito for a while sa mga probinsya. Doon sila nagpapalusot sa Diosdado Macapagal, natanggal na rin yung binanata natin doon, di ba? Nahepe ron, ang pinalit, sinuwerte naman,
nagamit pa tayo ni Lito Lapid. Ay ipinalit yung anak niya, yung Vivian. Ang naghepe ngayon doon. Mga kaibigan, ngayon, buong akala ko wala na sa airport. Ito, doon sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. Diyan lagi ninyo makikita. Ngayon, ano ito sinasabi mo? Sasabihin sa akin di ba? Ano ito mga sinasabi mo? Paano mapapatunayan? Yung mga sinasabi mong yan. Abay, simple lang po Ang mga airport, merong CCTV camera yan di pabuksan ninyo yung camera, pa-rewind ninyo, lahat ng araw, na merong flight ng China. Mga parating na Koreano, paalis na, overstaying. Papasok at palabas yan At yung mga Pinoy tourist workers. Kasi itong mga hayop na ito, magaling sa press release Pag nakahuli ng 3 hanggang 7, lahat ng dyaryo nakalabas yan. Pinoy tourist, anya. Alis ng turista, magtatrabaho sa Middle East, nasabat sa airport. Pero, sa likod niyan, mas marami itong pinaalis nila. Na Pinoy tourist workers, bali ba sa mga bansa na mayroong existing ban sa deployment ng OFW. Paano nakakaalis yan? Pabuksan niyo yung CCTV. Kung hindi kasabot yung airport management, si Monreal, mga kaibigan, Edmond Real, kung hindi ka kasabwat, pa-review mo. Ikalat mo yung tape niyan, ipadala mo sa Department of Justice para malaman naman nila na may ginagawa ka dyan. At ikaw ay general manager ng airport na ang pangunahing tungkulin ay isiguruhin ang kaligtasan ng lahat ng mga gumagamit ng airport. Yun ang pangunahing trabaho ng airport manager kung may gumagawa ng sindikato, para saan yung mga CCTV na yan? Ano yan? Saksing pepe, bulag. Yung CCTV, yan ang burden of proof ninyo. Para patunayang walang nakakalaman. Hindi yan Hindi naman nila, kasi, magkaibang agency, di ba? Sabihin na lang natin, tinutupad nyo dapat ang tungkulin nyo. Kasi kayo ang in charge sa security ng airport. Lahat ng mga mangyayari dyan, nangyari yan sa custom, nangyari yan sa immigration, equally responsible ang airport management. Siyempre. Hindi dapat mangyari yan Hindi ba? Sa airport. Gawin nyo yan sa ibang lugar. Huwag dito sa airport ko. Lalo sa panahon ngayon, matinding terrorism. Wala Iba-ibang klase. Yung mukha ni Edmond Real na yun, pangit. Terror. Nakita mo ang mukha nun? Pangit. Pangit. Sabi nga alive and kicking yung escort service ng BI sa palusutan ng mga papasok at palabas na pasahero sa NAIA. Gusto lang nating itanong, kilala kaya ni DOJ Secretary Menardo Guevara at nitong walang ginagawang commissioner ng immigration na si Commissioner Jaime Morente, kung sino itong nagngangalang Larry Manalastas Hindoropot na nagpapalusot po dyan sa airport. Ayan. Paano tayong hindi iba? Paano kung walang mga bansa na ganyan magpapatupad kamukha sa Amerika? Halimbawa, ito, ibang kaso naman ito, human trafficking. Ayaw rin ng Amerika yun. Mabigat yan, yung human trafficking. Kasi pwedeng makalusot yan ng kung smuggling,
terrorism, kung ano-ano. Droga. Delikado yan, droga. Oh. Oh. Kasi pinululusot mo, walang sita-sita eh. Eh, kung may karga yan. Hindi, tsaka nilalagay mo sa panganib ang iyong bansa. Yan, oo. Eh, yun na lang palusutin mo yung mga Pinoy tourist workers. Hindi ba gusto mong ipahamak yung mga taong yun? Kasi wala silang proper documentation. Ha? Hindi sila covered ng government protection. Hindi ba? Kasi kung ikaw ay hindi naman legitimate na magtatrabaho sa ibang bansa, eh paano kang poproteksyonan ng gobyerno? Kaya nga tayo may proseso para sa mga OFW Patas paalisin mo tourist, papupuntahin mo sa Iraq. May existing ban ng deployment dyan Bawal. Mga kaibigan, ano ang inaasahan mong mangyayari dyan sa umalis na yan? May tanong ako, Percy. Di siyempre, pwede silang hindi pa sweldohin. Mapapariwara sila. Magagasa. Hindi sila makakapagreklamo. May tanong ako, Percy. Ano ba, pinayagan ng immigration, sumakay sa aeroplano, papuntang Iraq. Ito bang aeroplano walang pananagutan? Ba't may dinula sa Iraq? Hindi naman nila dila. May ticket At trabaho yan ng ganon. Ng immigration. Sila ang inatasan. Sila ang inatasan. Sila lang. Halimbawa, may deployment ban, ipatupad niya yan. Sino magpapatupad niya kundi sila? Sila yung gobyerno. Ang aeroplano, wala nang... Wala. Bumili ng ticket. Merong ang ginagawa kasi niyan, kadalasan, hindi naman diretsong flight may mga connecting. Oo. Yun. Dadaan sa Kwan. Kung saan sa Malaysia, yan, Singapore, Thailand, yan. Tsaka diretso ron. Yun. Hindi mula rito, direkta na ron. Hindi. Pero alam nila. Kaya nga may nahuhuli sila. Itong balangang Pero yung nahuli nila kasi, hindi naglagay. Kaya hinuli. Ito namang mga naglagay, magkano? Ayan. 45,000 ang isang ulo niyan. Isang ulo, Pinoy tourist worker ito. Hindi kasali dito yung Incheck, Bombay. May Bombay pa Maka mas malaki. Yung Bombay papasok, mahal yun. Mga kaibigan, nakakita pa nga ako niya, nagbabayad tigbe 20. 80,000 na tigbe 20. Pesos? Ang dami nun. Bombay talaga, Bombay Oo. Doon pa nagbibilang sa tarmac mga kaibigan Nakakapal ang mukha. Pinapapasok mo. Restricted nationality yan Bakit ba na-smuggle dito yan? Di ba? Yun smuggling yun. Ang tataka ako sa Bureau of Immigration, basang-basa na papel yan, pero hindi masyadong nadidiin ito Yun na nga Hindi nag-iimbestiga ang Senado rito Yun ang imbestigahan ninyo. Hindi nakakapagtaka Senado. Ano ba yan? May timbre ba yan? Yun na nga Di ba? Ba't hindi na-imbestiga? Ba't costume? Kung ano-anong ahensya, imbestiga rin. Department of Justice ang immigration. Oo nga. Bakit yan? Hindi nila tinatanong yan sa budget deliberation. Specifically. May budget yan Ba't tinatanong? Ba't ganito ang trabaho nyo? Tsaka ba't maraming incheck? Yan. Di ba, katulad niyan, may nahuli rito. Alam ba, may nahuling mga incheck. Di ba, nagre-reklamo na ang PNP? Sinasabi ng PNP, very alarming. Naaalarma na ang Philippine National Police sa dami ng krimen involving Chinese. Puro incheck. Gusto. Sabi ko, di ba, nung una pa lang, ba't natin pinapayagan niya na dumayo dito para dito gumawa ng krimen? Krimen lang dito. Hindi matupag ng PNP. Dadagdag pa sa atin itong mga ito. Perwisyo ito
Wala naman na itutulong, di naman nagbabayad ng buwis. Sila pa. Tapos walang mga kaukulang permit pala yan na magtrabaho. Inagaw pa yung trabaho ng mga Pilipino. Ewan ko. Anong ano yan? Oo. Ha? Alam mo, si Presidente, dapat kumilos dyan. Diyos ko naman. Baka akala ninyo, milyon na ang Chinese dito. Oo, Diyos ko. Eh, yun nga ang kausap natin nung isang araw lang na dumating dito last week. Mga kaibigan nagulat sila sa airport. Dagsa ang dumarating na inchik. Maging sa parking lot daw, ang tagal nila bago nakalabas. Dahil nakahilera ang mga sasakyan ng mga inchik galing China. Ha? Sasakyan, ha? Hindi mo ba alam na lahat dyan sa karsada ngayon, nabanggit ko na to sa gabi, umaga, tanghali, ha? Makikita mo mga bagong high-age commuter, yung malalaki na ganon, puro inchik yun. Nako, Diyos ko. Nagpasikip ng traffic dito sa atin ngayon. Ang daming problemang inakyat dito sa ating bansa, ipinasok sa ating bansa. Pogo, sindikato yan Hindi ba sabi ng China ni Xi Jinping iban nyo na yan, ipagbawal na ninyo. Yung Pogo, kasi apektado kami sa money laundering Di ba? May money laundering issue pa yan. Dito nilalabas. Nakapagtataka paano nilang pinasusweldo yung mga inchik? Saan nila kinuha yung pera? Paano sila nakapagtayo ng facilities ng Pogo? Ano ginagawa ng PAGCOR? Hindi ba sila nagbibigay Mas malaki pera nila dyan Sila nagbibigay ng permit dyan PAGCOR, di ba? Hindi pa yun konti lang yung nabanggit na natin ito yung meron pang dito sa Makati pinagbawal na ni Mayor Abby Binay Buti pa si Mayor Abby. Pinagbawal niya yung mga service sa yung mga nagsiservisyo sa Pogo. Kasi walang yayang Pogo. Walang alam ng PAGCOR yan Yung Pogo, sila binigyan ng lisensya. Pagkatapos, itong Pogo, kalahin mo, nagbibigay ng lisensya. Walang yan, Sa mga inchik na magtatayo, kunyari, magsiservisyo sa kanila bilang mga, parang call center parang assistant center Assistant center. Ang dami rito, natuklasan yung mga certificate na yun, galing sa Pogo. Nung pasukin ng mga otoridad online gambling din Pag sinabi mong assistant center, parang ano yan parang call center. Ha? Mga kaibigan. Assist ka lang. Service provider ka lang, di ba? Atid mo lang, ganyan. Wala. Yun, nagagamit. Ha? Kaya sabi ni Mayor Abby Binay, hindi na i-renew yung mga yan. Ha? Wala na silang bibigyan na business permit kahit malaki pa kinikita ng gobyerno dyan, ng lungsod dyan. Sa buwis. Baliwala yan. Kasi nga, na-alarma, yung mga bahay dito, ultimong maliit na apartment, pinalalayas na mga Pilipino. Ang titira sila. Kasi mas mahal ang upa Siyempre, palalayasin ka ng matakaw na landlord. Susulo na yung walang nasyonalismo na Susulo na yung check yun. Saka masama, walang nasyonalismo. Wala. Hindi usulit yun. Basta pagdating sa pera. Mga kaibigan, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido.
Tayo po ay sabayang napapanood sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus boxes at on free-to-air TV. Hi, I'm Dante Jimenez, Chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, or PACC. I have a TV program here on Radio Bandido every 3 to 4 p.m. Saturday, and watch my show on Sky Cable 224, TV boxes, and free-to-air. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magbabasa-basa muna po tayo ng mga pagbati rito at mga reaksyon kung meron po ano. Si Eric Swan ng Long Beach, California nanonood sa atin. Tama ba ako? Si Edwin Angara ng Perth, Western Australia. Si Carmela Torres Balcos na ating pong katropa. Mga katropa natin, binabati natin, syempre si Arlene Tanyedo Varias at ang kanyang husband na si Ramon Varias sa Amsterdam, sa the Netherlands. Si Rosita DC, maraming salamat dito Rosita. Si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Ang katropa natin si Rosemary Victoria Court. Si Susana de los Santos. Unahin na natin, batiin itong mga katropa natin. Baka malimutan ko pa eh. Si June de Valencia. Sino ba? Si Carolina Luge ng Italy. At saka si Buenos Dias Joel Diaz. Sa Italy rin ho yan. Si Oscar de Jesus. At Jerry Grad ng California. Si Raul Villanada. Sino pa ba? Si Ella Samson Alviar. Mga katropa natin yan eh. Si Carol Torres Brihinyo. Taga saan mo yan? Mga taga Maynila naman yun. Ayan. Si Junior Lapid. Binabati ko. Junior ng ano yun? Lapid. Hindi, ano nga junior siya? Ronalpo. Ha? Ronalpo Lapid. Sampalok? Sampalok. Si ano? Kamag-anak ko yun. Kamag-anak mo yan. Lapid yan. Buo. Si Kaumpong ba? Anak ni Kaumpong yan. Yan ang mga... Kamag-anak ko nga yun. Ha? Kamag-anak ko nga yun. Laging nakikinig siya yan. Isa lang naman ang Lapid na hindi ko kamag-anak eh. Sino? Si Lito Lapid. Iba yun eh. Si Renato Espiritu. Hindi ho tayo replay. Si Joselito Camacho ng San Jose, California. Si Leonilo Baculanlan. Si Ner Santos. Jimmy Piñero. Si Ronnie Dayo. Si Cesar Alvarez. Si Ricky Valero. Binabati nga pala, idol natin ha. Sino? Siyempre yung si June De Vega. Nasa Amerika rin. Idol ko yan nung aking high school kami. Siyempre idol ko rin si Ray Bonifacio. Dating bandang Halimaw. Mga kasabay ni Toto yan eh. Yan. Si Totong Monstrak. Naku, Diyos ko. Mga ano na yan, no? Talagang legend. Mga alamat. Alamat. Mga alamat yan. Si Peya. Si Freddy Datu. Si Sans Kadag.
ng Pangasinan. Si Michael Angelo Chu. Channel 30 tayo sa TV Plus. Siguro dun sa lugar mo kasi sa bawat lugar ibang channel. Pagka sa digital box, TV Plus. Naiiba, no? Depende sa lugar. Si Titong Arandela. May balita ko yung andatindaan. Si Eli Soriano may malubha raw karamdaman. Kaya ito namang mga ministro ng ADD, mukhang sisipain na sila. Gumawa na ng manifesto. Hindi ba manunubos yan? Hindi. Yun yung sinasabi na yung kung ano ang itinanim, siya mong aanihin. Sabi ng isa sa akin, manunubos yan. Sabi ko, hindi manunubos yan. Manunubo. Hindi, manunupa. Manunubo. Manunupa. Si Eli Soriano. Ngayon, ano nangyari? Hindi. Bakit ka ganun? Kasi nga, mukhang tagilid ang bangka. Itong mga ministro nila, gumawa na ng manifesto, pirmado yung 5 nakapirma na Marami, para palitan, ang gustong ipalit si Danny Navales. Kasi nga wala raw silbi si Daniel Rason. Hindi raw marunong gumamit ng Biblia. Hindi marunong mangaral. Puro pamimera ginagawa. Pagyayabang. Bilis sa sakyan. Laspag dito, laspag lagi doon. sa 5-star hotel dyan, kausap ang mga negosyante. Yan isa din yan. Ganyan ang trabaho niyan. Hindi ba? Wala. Kaligtasan daw ng mga tao yung pagre-religion nila pagkatapos ganun. Alam mo ba kung ano sakit na malubha? Ni Soriano? Almoranas. May malubhang almoranas. May pusa yun, lagi hinihimas. Pusa. Si Eric Moico ay nanonood din po sa atin. Si Bobet Bernadas musician ito. Ang galing niya na keyboard. Dati music making ito si Bobet Si June Ferrin ay nanonood po sa atin. Si Alexian Saint Alexius. Si Larry Atanasio. Si Joe De Lemos, ay binabati rin po natin. Si Kuya Bob, si Enteng Sayote. Oo nga, sayang daw at wala na si Atong Ma. Namimiss ko si Atong Napakabait nun si Atong. Baka kala ninyo. Mabait na tao yun. Palatawa pa. Si Christopher Canyalita. Si Vanessa Rivera. Samahang may bahay sa Amerika. Si Cyril Belen. Watching from Antioch, California. Si Reddy San Miguel. Concepcion Ison Chulbo. Si RJ Rivera. Si John Ortiz Tiope. Si Doc. Doc, nakabalik ka na ba? Panayang ang pasyal mo sa ibang bansa. Minsan, pasyalan mo naman itong ating programa. Si Ronnie Antolin Fabile Sr. watching from Rome, Italy. Kumusta po dyan, taga dyan si Carolina, Luge. Na ating pong katropa. Si Rudy Santos ng bandang Horoscope. Si Mimi Basalio ng Garden Grove, California. Berhen Lloyd Bulanadi.
Si Ani pala, Flor Mata Saludes at Enyang Mina na ating mga katropa. Si Francis Rodriguez na katropa naman natin sa Barberia. Si Rosalini Jezabela. Si Canuel nanonood sa atin, ha? Canuel Binoya. Si Catherine R. Uy. Si Brenda Espeleta. They can be reinstated to a full duty, but how old are they now and they have to pass all the required tests? Yun na nga eh. Pero dapat isinasaalang-alang natin, hindi ko mo, yung nga sinasabi namin kanina, hindi ko mo acquitted, walang kasalanan. Hindi yung sinabi sa desisyon na wala silang participation. Baka technicality lang. Hindi, kulang daw eh. Grounds nga is insufficient. Hindi, yung nasabi natin na beyond reasonable doubt. Reasonable doubt. Yun naman. Hindi, sinabi based on reasonable doubt, sila na-acquit. Walang bahid pag-aalinlangan. Hindi, may alinlangan. Kaya hindi sila nahatulan. May pag-aalinlangan. Kulang kasi ang ebidensya. Si C. Olegario ay nanonood po sa atin. Si John Panopio ng Australia, ng Sydney, Australia. Si Aurora Lim nga pala ng New Jersey. Si Ernel Mercado, si Juanito Evangelista, si John Christian Remoto. Sa tingin ko, itong 17 akusadong pulis ay accomplice to the crime. Lamang kasi kahit na di nila alam ang pagpatay, pero andun sila. Bago ang pinangyarihan ng krimen, lalabas na kasama din sila sa mga nagplano. Pero sabi ng judge, acquitted beyond reasonable doubt. Hindi kasi na-prove ng prosecution yung kanilang participation. Pero sabi ko nga sa inyo, binanggit din yung portion, na sinasabi ng given daw, sabi ng judge, na yung peace and order doon talaga, magulo doon sa Maguindanao. Yun ang reality ron. Bakit hindi mo kinonsider? Yun ang tanong ko naman. Bakit hindi mo kinonsider? Alam mo pala, kaya magulo ron kasi ang mga pulis doon sunod-sunuran. Hindi sila dapat maging sunod-sunuran sa politiko. Sa batas sila Sa national government kayo Di ba? Sa gobyerno kayo nagtatrabaho Hindi sa kanila Ang dapat doon, kahit malang negligence of duty, kinasuhan yung mga yun Hindi, kinasuhan nga sila. Na-acquit lang. Kasi doon man lang nakatulan sila negligence napabayaan. Hindi, yung negligence, hindi na sila dapat tanggapin sa PNP. Yun. Yun lang, base lang doon. Hindi na rin sa crime. Di ba? Yung actual commission of crime sa murder. Kasi yung actual, hindi pwedeng kasi hindi mo sila kasama sa plano. Nakatingin lang sila tatanga-tanga nga given na nga na wala talagang kulang ang ebidensya laban sa kanila. Pero hindi nangangahulugang wala silang kasalanan. Sabi ko nga, paano yung dereliction of duty? Yung dereliction of duty, yun ang dapat maging issue sa kanila sa pagpasok nila, pagbalik nila sa PNP. Hindi ka pwede. Nagpabaya ka sa tungkulin mo Di ba sa PNP, subukan mo, nasa serbisyo ka, kasalukuyan, nagkakaso ka ngayon, dereliction of duty, tanggal ka sa serbisyo, hindi. Tanggal ka. Bakit nyo pababalikin yan? Di ba? Si Gina
Gina ay nanonood. Si Mirna Guillermo, binabati na sa Chicago. At si Roxanne Ranky, no? Ng Florida. Si Nestor Estrella ng Taiwan. Si Alexian Saint Alexius, sabi niya, just imagine if there's no country like United States, land of the free world. Si ano to? Ria Duque Paulite. Si Yula Sotelo, nakatropa natin, no? Isang musician. Si Soto ang dapat i-reject, sabi ni Carolina Luge ng Italy. Tama. Si Noel Basco Lontok. Nixon Mang Torres, watching live in New York with Mary Jane Molina. Ganyan ang utak pag graduate ka sa Wambol University, tulad ni Tito Soto. Sabi ni Arlene, we were not affected ni Abby Ramon, pero paano yung mga Pinoy na immigrant lang? Yun na nga eh. Di ba? Kasi maraming klase, there are many ways of skinning a cat. Sabi nga. Maraming retaliation ang pwedeng gawin. Di ba? Hindi lang isa ganun. O halimbawa na lang, ipagbawal na nila yung pwedeng magtrabaho. Magpapasok ng Pilipinong magtatrabaho. Hindi ba nga, sabi nga ni Arlene, doon sa kanila, yung libreng pagpapagamot, halimbawa, tagarong ka, Pilipino ka, umuwi ka rito, nagpagamot ka, o nagpunta ka sa ibang bansa, nagpagamot ka, pero doon ka nakabase sa Amsterdam, sa Netherlands. Hindi na nila binabayaran ngayon yun. Hindi na nila sasagutin. Hindi katulad dati. Mga kaibigan. Depende rin sa nakaupo eh. Si Trump. Kasi nga, hindi naman kasing lawak ang utak nitong mga pangahas na nagko-komentaryo. Nagsasalita lang kayo eh. Yung retaliation, pwedeng mangyari yan sa iba't ibang, in any form. Maaring hindi sa Amerika. Maaring ibang bansa ang magpatupad. O bawal na kami magpapasok ng OFW rito eh. Una-una, yung salitang dayuhan ka eh. Paano? Ano ba yung dayuhan? Hindi ka tagaroon. Pwede ka i-restrict. Hindi, tsaka ang visa is not a right. Privilege. Privilege lang yan eh. It's a matter of right. It's a privilege. Si Hector Ponasier, payuhan si Soto at Lito Lapid kahit mawalan sila ng visa, pwede sila mag-apply ng Mastercard, Discover, Diners at American Express. Tama. May kwento nga yan eh, pero naikwento ko na eh. Pero mas maganda yung kwento ng biyuda eh. Ano kwento? Yung namatay yung asawa niya eh. Paano? Nakatira sila sa kwarto-kwarto lang eh. Namatay asawa. Nung namatay ang asawa niya, pinaputol niya yung sa asawa niya. Disco. Para maging souvenir niya sa bahay niya. Isang araw, dinikit niya rin sa dingding. Tuwing umuwi siya ng bahay, tingnan niya. Hinawakan niya yun, kinukumusta niya yun. Kinukumusta? Oo. Ngayon, itong may katabi siyang kwarto na manyak Manyak. Ng boboso. Nakita ngayon. Lalaki. Nakita ngayon. Yung ginagawa niya. May nakadikit pala ro sa dingding. Tapos sinahawakan tuwing umuwi. Ito naman, yun ang gagong yun, ang ginawa, isang araw, binutas niya ngayon yung isang lugar. Tinanggal niya yung yung nakadikit doon, yung sa asawa. Tapos binutasan niya. Inabangan niya nung pauwi na yung
pagpauwi na yung babae. Yung kanya, yun niya. Oh, sinabit niya ngayon yung kanya. ganun. Sinuot niya sa butas. Oo. Di naantay niya dumating yung babae. Ah. Ngayon, dumating ngayon yung babae. Ang ginawa. Pagdating ng babae, hindi niya inawakan agad eh. Dumire-diretso sa kusina. Kumuha ng kutsilyo. Tapos, pinutol niya, oh. Malas ang gago, oh. Pinutol. Bakit? Sabi ng babae, liga na, lilipat na tayong bahay. Tarantadong malas yun. Pagmamalasing ka eh, no? Si June Minda Makaraig, ha? Huwag niyong gawin yan, ha? Kaya delikado eh. Si Attorney Toto Kausing ay nanonood sa atin. Attorney. Ating, Good evening. batikang abogado yan. Oo. Mga kaibigan. Yan eh, di kang panilya talaga. Kung sasabit, ha? Si Tony Gacci. Si Senyor Tonet Pabie. Ilala mo ba ito? Veteran musician yan. Bass player yan. Sila ang nag-front up sa Beatles. Nung nagpunta Beatles dito. Ganun, ha? Very historical eh, ha? Araneta yan, no? Hindi. Rizal Memorial. Rizal. Nga, Rizal. Mas matanda ka sa akin. Dapat tatanda mo. Kaya nga matanda ako, nakalimutan ko na. Kasama niya sila Joey Smith. Yung unang banda ni Joey. Adik sa gitara. Hindi, patay na si Pepe. Napunta nga ako ron eh. Si Ledge Chulbo ay nanonood din sa atin. Matagal na natin itong katropa eh. Musician din ito eh. Si Orly M. Hernandez. Si Kokoy Lugto. Si Hector Punasir. Nabanggit na natin kanina, no? Kanya nanalo si Trump dahil sawa na rin kami sa mga tulad ni Clinton, Bush, Obama. Pinalpak ang health insurance, naging unaffordable health care. Clinton siya ang dahilan, kanya nawala mga manufacturing jobs sa US. Bush nilustay ang kaban ng Amerika sa walang katuturan na Iraq invasion. Si Trump itinuwid yung mali, panggugulang sa kalakalan. Well, yun nga sabi ko lang, the end does not justify the means para sa akin. Parang dito rin yan eh. Duterte. Si Lloyd Dantes Casal ay nanonood po sa atin. Si Matt Bautista, si Edgardo Lim ng New York, si Ben Q. Auto Shop, ewan ko kung nasa Valenzuela siya ngayon o nasa Japan. Luz Bimin Romana, ako rin kapensi kahit ano pa sabihin against Marcos, Ferdinand Marcos lang. Ang inangaangkong presidente ng Pilipinas. Wala nang iba. Wala na ho eh. Simula no, naging mapaniwalain na. Kaya superstitious sa mga Pilipino. Sabi nung araw ni Howard Taft, yung naging director, naging presidente ng Amerika yun. Naging governor general dito. Ano sabi niya? The Filipinos are superstitious. Kaya hindi raw tayo munlad. Kaya sabi niya, it will take another 100 years. Tama siya. For the Filipinos to govern themselves. Yun ang sabi ko eh. Magka nakaabot kay Marcos, mas hanga kay Marcos. Yung inabot si Marcos, ha? Kaya nga, kasi maraming yung comparison eh. Hindi nakakaintindi.
salita lang ng salta, narinig lang nila. Mga nagko-komentar dyan, bata pa, hindi naman inabot si Marcos, kumakapintas. Si Edwin Javier ng Burbank, California, si Yoli Cortina, unahin na natin to, si Robert Aquino, ng Hong Kong. Hong Kong ba si Robert? Si Elizabeth Dungo ng Oxnard, California, si John Reyes, si Willie C., si Arnel Mercado, si Gary Mann ng Japan, mga kaibigan, at si Ted Noriega di Makulangan. Sa bayan ko ay isa ang namin, dito'y wala ang pagkukunwarin. Hindi patagain, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po kami pansamantalang muling magpapaalam. Peter? Ito po si Peter Tolastas. Marami pong salamat sa inyo lang. At sa ngalan po ng ating technical director, si Ariel, ang ating idol, ang macho guapito, technical director natin. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang yumaga, Tito Soto! ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan